Senator Padilla at Bato nagpaliwanag hindi daw sila maka-China tulad ng binabato ng ating mga kababayan. Totoo nga ba? Well, let's find out. Matapos ang mga nakakainit ulong pahayag ni Senator Padilla na tila ba pumapabor siya sa China. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng 6 na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate? Meron ng Amerikano. Na-handle ko nga yan, bangkalang dala ko eh. Abay narito at nagsalita na ang senador matapos umusok ang ating mga kababayan sa kanyang mga naging payag tungkol nga dito sa usapin sa West Philippine Sea. Ang amin pong commitment sa inyo ay puso't kaluluwa. Yan po ay napatunayan na po namin sa maraming pagkakataon. At kung meron man po sa mga pagkakataon na parang ang dating ay kami sinasabi ay hindi po mapabor, ay hindi po, wala pong katotohanan yon. Maling akala. Napakamali po yon. Sapagkat malinaw naman po ang mandato ng bawat isa sa atin. Kayo po ay nasa sandatahang lakas, kayo po ay nasa tanggulan ng Republika, kami po ay nasa Senado. Ang amin pong tinitingnan ay yung national interest. At lahat po yan, natatapos po yan kapag tinawag nyo na po kami bilang isang reservist. Iiwan po namin lahat ng patungkol sa pagiging senador namin kapag tinawag nyo na po kami. Pero po hanggang kami po ay nakaupo pa rito, hayaan nyo po kaming balangkasin at tingnan ang lahat ng posibilidad na pangalagaan po ang ating bayan. Yun naman po ay hinihingi namin po sa inyo, at kung meron po kaming mga katanungan, hindi po yun ibig sabihin na kami kumukontra po sa inyo. Kami ay 100% na kasama po ninyo. Kailangan lamang po na panindigan namin ang aming mandato. Maraming salamat po. Ang una ko pong katanungan, Chairman. Yes, go ahead. Opo, ang ating mahal na Pangulo na Bongbong Marcos ay nagpahayag po sa pamamagitan po ni kasamang Jonathan Malaya. Ang sabi po niya ay i-civilianize natin ang approach sa Ayungin Shoal. Ano po ang naging reaction po ninyo, Secretary, mahal na kalihim at kaibigan? Thank you po sa ating mahal na senador at kaibigan. At asahan nyo po, kami po ay naninindigan din sa ating demokrasya. Ginagalang po namin ang tayo po ninyo, at sa panig po namin, akseptado po namin na trabaho po ng kagalang-galang na Senado na siya sa atin talaga lahat ng posisyon. Yung ibig sabihin po siguro ng ating Pangulo na i-civilianize ito ay hindi naman po mawawala ang military component. Ngunit ito talaga ay para magkaroon tayo ng epektibong jurisdiction and control over this. No. Ngunit, ang katunayan lang po, military vessel po ang nandoon, yung BRP Sierra Madre. Kaya kailangan po na aming ipagpatuloy ang pagpapanatili na maayos ng mga tao dun sa loob, at itong patunay na kinokontrol po natin ang ayungin. So, ang amin pong mandate dyan is to support yung Sierra Madre, at kung ano po ang inisyatibo ng ating Pangulo at mga plano ng National Security Council tungkol dyan na kami miyembro, susuporta po kami. Linaw po kasi nung naging posisyon ng ating Pangulo na gusto niyang kung meron man escalation ay bumaba. Yun po ang nakikita namin na kanyang posisyon. Pero eto po ngayon nagsalita kagabi. Napanood ko kagabi yung foreign minister ng kapitbahay natin. Opo, ang sabi niya parang pinoprovoke daw natin lagi sila. Medyo naguluhan po ako dun sa sinabi niya. Ano po ba? Sino po ba talaga ang nagpo-provoke? Sila o tayo? Hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila.
ang ginagawa lang po natin na matagal na po, kaya nga po gusto natin baguhin ang plano ng pag-iisip natin, nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna. Sila po ang humaharang ng ating mga ngisda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. At nung nakapasok na nga po ang ating mga fishermen, ayon sa mga ulat po sa amin, ang laki po ng kanilang nahuli na isda. Sila ho ang nagpro-provoke hindi naman po tayo. Tayo po'y nagre-react. Ngayon po, ang aming pong pagbabago ng palaisipan, ng kaisipan sa Armed Forces, wag na ho tayo magpa-provoke. Humanda na lang tayo na wag na nila tayong provokin kasi atin naman po yan sa ilalim po ng international law. At kami po ay hindi tutol sa pag-uusap. Kailangan po ng diplomasya dito. Ngunit, dapat sang-ayon po ito sa prinsipyadong pag-uusap, open and transparent. Para wala pong masasabi na may binulong, tapos nagtuturuan. So, sa amin lang po ay gusto lang po namin suportahan ang whole of government approach natin. Ngayon, sa panig naman po natin, nakikita natin, itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine Rice mangyari pag naunahan tayo. Kaya po kailangan unahan na po natin. Maraming salamat po. Mahal na kalihim, kasi dito po sa sinabi niya, tayo daw ang naghahanap ng gulo. Gulo din nito. Meron po akong isang lamang po, kasi sabi niyo, maghanda po tayo. Yun po ang matagal na po naming sinasabi, mahal naming kalihim sa ating mga kababayan, na sana ay gawin na nga natin talaga yung paghahanda. Pero hindi po namin nararamdaman, una dito po sa bulwagan ng Senado, sapagkat hanggang ngayon po nakabingit pa rin yung aming mandatory ROTC. Opo, ano po ang ginagawang hakbang na ang DND at ng AFP para makumbinsi po yung aming ibang mga kasama dito sa Senado na siya pong nakalulungkot pong isipin na kung sino pa yung maraming mga patutsada patungkol sa kailangan ay ganito na ang gawin, kailangan na ganito ang gawin, pero hindi sila sumusuporta sa mandatory ROTC. Meron pa pong isang kasi po na lang po ako, mahal na kalihim, sapagkat hindi ko maintindihan yung nangyari na pinahinto yung ating mga nag-i-schooling sa China. Ano pong naging rason doon? Bakit kailangan yung ating mga sundalo ay huminto sa pag-i-schooling doon? Ako po ay palagay ko po, pag yung mag-simmer down ang passions, ang people-to-people exchange po ay importante. Wag lang po sa formative stage ng ating mga kadete, kailangan kaalyado natin ng mga bansa ang pinag-i-schoolingan. Pero kung advanced schooling at properly vetted po ang ating mga officers, malaking pagkakataon din po itong matuto sa kaisipan nila at sa pag-aaral kung ano nangyayari dun sa loob. At baka naman may new technologies and new processes na sila'y mapulot. So pag medyo lumiwanag ang sitwasyon, ako po hindi tutol na ituloy ang mid-officer exchange po para po matuloy po sa kanila. At inbound naman palagay ko in the future hindi lang po ngayon kasi medyo passionate lahat pwede naman tayo rin tumanggap, no? Meron namang adequate security precautions na pwede naman tayong gawin. At least litaw yung pumapasok dito. Mas mahirap po yung hindi pumapasok dito na legal pagkatapos nagtatrabaho na kung saan-saan. Mas mabuti official na nila ang pumasok, accounted for pa yan. Ang Singapore napakadaming pinapadala yearly na officers for schooling in China. So tayo siguro pag nag-simmer down pagka humupa na ang passions, pwede na naman po tayo magpadala. At pag-aralan natin mabuti ang paraan. Even myself, if given the chance to continue that program, regardless of whatever future thinking na i-entertain natin, I consider that program more as an opportunity than a threat. We have to exploit that as an opportunity, not as a threat. But
yun nga lang siguro, kaya na-stop yun because of some, sino ba, Your Honor, sino bang ganahan magpapadala ka ng estudyante daw mag-aral sa kanila, then hinaharas nila tayo. Para bang, di ba? Pinapakain ka ng candy tapos sinasampal-sampal ka. Parang ganun ang nangyari dyan eh. Pag, di ba? Pinapakain ka ng candy tapos sinasampal-sampal ka naman. Di ba? So, dapat, that's the basic, basic, ayaw sir, ayaw. Para bang, pinapakain mo ako noon sir ng sili ba, Yusik de Leon, tapos, pagkatapos sabihin mo, drink water, tapos ang water pala pinapainom mo, mainit pala, lalong nasusunog yung bibig mo. Yun lang yun, Your Honor. Thank you. Po, mahal na kalihim, umaasa po tayo na itong init ng passion na ito ay bababa. At saka po, ang mahirap po sa Department of National Defense o AFP, pag sarado ho ang isip. Kailangan ho bukas ho ang isip natin. Kasi nagpapalit ho mayroon tayong independent foreign policy. Hindi lang ho natin sinisiyasat ang ating mga kalaban, kundi kahit kaalyado. At dapat bukas ang mata natin. Kaya mahirap ho ang sarado ang isip. So, kami po ay bukas ang isip sa lahat po. Ang pinakamahirap po sa foreign schooling ngayon ay hindi po yung situation, ngunit personal ko pong ini-interview lahat po na mag-i-schooling at tinitignan ko ang research proposal po nila. Basta, let's just make this clear, na lahat ng bugso ng damdamin, lahat ng init ng pananalita, na lahat ngayon, ito'y hindi pagbubunga sa pagmamahal natin sa China, hindi sa pagmamahal natin sa Amerika, kundi sa pagmamahal natin sa Pilipinas, ating inang bayan. Di ba? Whatever. Minsan, sa init ng concern, nagkabakbaka na. Pero, isa lang common denominator noon. Nagagalit, tumatapang dahil mahal ang bansang Pilipinas. Hindi mahal yung ibang bansa. So, ganun lang dapat. Nagkaisa tayo dito. Wala tayong ibang agenda dito, kundi protektahan yung ating soberenya. Diba? Opo, tama po, Chairman. Kasi, syempre, alam niyo po, yung ang sitwasyon ng ating bansa ngayon sa loob ng Asia. Alam ko po, alam naman po yan ng aking mahal na kaibigan, na medyo nahuhuli talaga tayo sa lahat po ng usapin. Sa lahat ng usapin po. Militarily, economically, lahat po. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng magagandang relasyon sa ating mga kapitbahay. Sapagkat kahit naman pong saang lugar, kapag mayroong nag-aaway na magkakapitbahay doon, lalayo ka eh. Ayoko dyan. Baka madamay ako dyan. Ganun po eh. Sana hindi ko po hinihingi sa inyo na maging mabait kayo. Hindi po. Lalo po kayo dapat maging mabangis sa usapin na ito. Pero wag natin isarado po yung ating mga sarili. Napakaganda po nitong usapin na ito. At alam ko po na ang ating sandatahang lakas, ang ating pong kalihim sa tanggulan ay 100% na ang kanilang pag-ibig sa bayan, ang pag-ibig sa Pilipinas ay nananaig, mahal na Chairman. At ganun din po kami ni Chairman at lagi po kami nagbubulungan yan eh. Sabi niya, kailan ba tayo patatawag nitong mga ito? Kailan po ba niyo kami patatawag? Yun po ang tanong namin ngayon. Kailan ba tayo patatawag? Yung ranggo mo, Your Honor, sa reserve? Sir, yes sir. Lieutenant Colonel, sir. Lieutenant Colonel. Yes sir. Nakaka-promote ko lang, sir. Yung 4-star ko sa PNP, makikiri ko ba yan kung ipapatawag niyo ako? Oh, of course, sir. I will wear my uniform pag yung 4-star pa rin.